Isang dalaga ang pumirma ng isang marriage contract noong college pa lamang siya, kaya may asawa na siya na hindi niya alam kung sino. Laking gulat niya nang malaman na ang magiging boss niya pala ay ang kanyang asawa. Ating alamin ang buong kwento. Tunay ngang hindi natatapos ang buhay sa pag-aaral dahil nakagraduate na nga siya, pero ngayon kailangan niya namang magtrabaho at magkaroon ng experience bago niya i-handle yung negosyo ng kanyang lolo na nag-alaga sa kanya simula noong bata pa lamang siya nang mawala ang kanyang mga magulang. Kaya nga kahit anong sabihin nito, sinusunod niya bilang paggalang na rin at pagtanaw ng utang na loob. Handa ka na ba, apo? Opo, lo. Ani at pilit nang umiti, tsaka siya umupo na para kumain. Hindi talaga siya pinapaalis nito kapag hindi pa siya nakakakain ng breakfast. Ayaw nito na aalis siyang gutom. Baka daw kasi kung anong mangyari sa kanya, mahilo siya or what. Matapos kumain, sandali siyang nag-ayos muli ng sarili bago nagpaalam na aalis na. Doon siya magtatrabaho sa sinabi nitong company na kahit hindi na daw siya mag-apply, tanggap na daw siya. Ayos na yun dahil hindi na nga hassle sa pag-a-apply. Pero parang unfair naman sa iba na hirap sa pag-a-apply. Pero ano bang magagawa niya? Salamat po, Mang Karding. Pasasalamat niya sa driver nila na naghatid sa kanya. Kayang-kaya niyo yan, Ma'am Alex. Anito, kaya napangiti siya. Huminga muna siya ng malalim bago tuluyang pumasok ng kumpanya. Ano pong kailangan niyo? Pagharang sa kanya ng isa. Hindi naman niya lubos sa kalain na mahigpit pala dun. Ako yung apo ni Ambrosio Corrales. Ako yung bagong sekretarya ng CEO. Hindi na nagtanong pa ang babae at sinamahan na siya kung saan siya patungo, sa opisina ng CEO. Habang nasa elevator, tahimik lang siya, baka kasi may mali siyang masabi at mapaalis agad siya dun. Kumatok na daw muna siya bago pumasok, ang sabi sa kanya ng babae. Ganun nga ang ginawa niya. Kumatok na muna siya at pilit na tinanggal ang kaba sa kanyang sarili dahil hindi naman iyon makakatulong sa kanya. Good morning, Mr. Vergara. Pagbati niya sa lalaki na agad na inikot ang swivel chair upang siya'y makita. Good morning to Mrs. Vergara. Pagbati naman ito sa kanya. Po? Takang tanong niya. Oo nga pala, hindi mo alam. Mukhang hindi nasabi sa'yo ng lolo mo. Ako si Lawrence Vergara. Sa aking kakasal. Kaya dito ka rin magtatrabaho gaya ng napag-usapan namin ni Mr. Corrales. Medyo matagal ko na ding hinintay ang pagkakataon to na makilala mo ko. Tumayo ang lalaki at dahan-dahan na naglakad papalapit sa kanya. Kaya nakaramdam siya ng takot. Bukod sa noon niya lamang nakilala ang lalaki, hindi niya alam kung anong klaseng personalidad ang mayroon ito. Hindi mo kailangan matakot sa akin. Hindi naman kita sasaktan. Well, sa ibang paraan pwede. Alam niya na ang sakit na tinutukoy nito at yun ang mas ayaw niyang maranasan. Ngayong graduate ka na tapos ng mag-aral. Panahon na siguro para i-fulfill mo yung duties mo bilang asawa ko. Bulong sa kanya ng lalaki na nagpataas ng kanyang balahibo. Bakit ba kasi hindi siya nasabihan ng lolo niya? Pero soon malalaman mo din ang dahilan kung bakit kailangan mong makasal sa akin. But for now, ipinakilala ko na muna yung sarili ko sa iyo. Hindi makapagsalita si Alexa, tila ba siya'y napipi? Hanggang kailan maglalast yung pagiging mag-asawa natin? Lakas loob niyang tanong sa lalaki. Natawa ang lalaki sa tanong niya. Bakit? Gusto mo na bang maanal sa akin? Well, too bad. Kailangan pa kita. And one rule, ayoko nang ginagalit ako. Kaya kung gusto mo na maging madali para sa iyo ang lahat, wag mo akong gagalitin. Naiintindihan ko. Yun na lamang ang kanyang nasabi. Good girl. Wika pa nito. Kapag minamalas ka nga naman, sa lahat ng pwede asawa niya pa talaga ang boss niya. Kaya pala ganoon na lamang ang kagustuhan ng lolo niya na doon siya magtrabaho dahil asawa niya pala ang may-ari. You want to ask something? Tanong sa kanya ni Lawrence. Wala naman. Tsaka siya umayos ng upo sa sofa dahil wala pa namang pinapagawa ang lalaki sa kanya. Kaya naman, chill na lang muna siya. Ako may gusto kong itanong. Ano yun? Taka niyang sabi. May BF ka ba or what? Wala, bakit naman ako magkakaroon kung kasal na nga ako sa'yo? Tugon niya sa lalaki. Sa bagay, tsaka hindi naman ako tulad ng ibang babae. Wala naman akong sinabi, Alexa. Alex na lang. Parang panlalaki ang Alex. Hindi ba pwede sa babae yun? Pagtataray niya, kaya napatawa na lamang ang lalaki. Mamaya pala, ihahatid kita sa inyo. Ha? Bakit naman? Natawa ang lalaki sa reaksyon niya. Anong bakit naman? I'm your husband, son. Kaya dapat ko lang nagawin yun and you think na hayaan kitang umuwing mag-isa? Hindi na lamang siya pumatol pa sa lalaki hanggang sa may meeting na ito na kailangang puntahan.
May naghihintay dito at dahil siya ang bagong sekretary, kailangan nakasama siya. Isang matanda pala ang magiging kamiting nito na iba ang tingin sa kanya. Is there something wrong, Villegas? Inis na tanong ni Lawrence sa kausap dahil hindi nito nagugustuhan ang mga tingin sa kanya ng matanda. Ang ganda lang ng sekretary mo, Vergara. Napailing-iling na lamang si Lawrence pero halatang bad trip ito. Mabilis na natapos ang pag-uusap ng dalawa o sadyang minadali ng lalaki para lang matapos agad dahil naiirita ito sa kausap. Maitatanong pa nga sana sa kanyang matanda pero dahil sa natakot kay Lawrence, umalis na rin agad. Hawak-hawak ni Lawrence ang kamay niya nang lumabas sila ng resto. Sinakay siya nito sa kotse nito. Saan tayo pupunta? Tanong niya sa lalaking nagmamaneho. Sa lolo mo. Ha? Hindi ba pwedeng mamaya? Tsaka isa pa, may trabaho ka pa. Mas importante ang sasabihin ko sa lolo mo. Napakamot na lamang sa ulo si Alexa. Ano namang sasabihin mo? Isa din sa ayoko yung makulit. Mabilis tuloy siyang natahimik. Noong makarating na sila sa bahay ng lolo niya, naunang bumaba ang lalaki at pinagbuksan siya ng pinto ng kotse, tsaka bumaba na din siya. Binati sila ng mga maids doon hanggang nasa harapan na sila ng lolo niya. Vergara, nandito ka at kasama mo na yung apo ko. Napapangiting sabi ng kanyang lolo. I want us to talk about something. Iha, doon ka na muna sa kwarto mo. Medyo nainis si Alexa. Ano bang pag-uusapan ng dalawa na kailangan niya pang pumunta sa kanyang kwarto? Mukhang ayaw na malaman niya dahil ginagalang niya ang kanyang lolo. Wala siyang choice kundi ang sumunod. Sana nga lang ay isa sa dalawa'y sabihin sa kanya kung ano ang mapag-usapan. Ayaw niya kasi nung wala siyang nalalaman at parang inosente sa nangyayari sa paligid. Nang bumaba si Alexa, wala na doon si Lawrence. Tanging ang lolo niya na lamang. Mukhang may gusto itong sabihin sa kanya na iniisip pa kung paano sasabihin. Kaya para wala nang paligoy-ligoy, tinanong niya na ang lolo niya dahil ayaw niya nang mag-isip pa. Mapapagod lamang siya kapag mag-overthink pa. Anong napag-usapan niyo, lo? Napabuntong hininga ang kanyang lolo kaya alam niya na seryoso ang magiging usapan nila. Doon ka natitira kila Vergara. Po? Napalakas ang boses na tanong niya. Mag-asawa naman kayong dalawa, iha, at dapat lamang na tumira kayo sa isang bubong. Pinagbigyan ka lamang niya ng ilang taon dahil tinatapos mo pa yung pag-aaral mo. Pero ngayon gusto niya nang masunod ang gusto niyang mangyari. Pero paano po kayo dito? Nag-aalalang tanong ni Alexa sa lolo. Huwag mo ko alalahanin dahil kaya ko yung sarili ko. Malakas itong lolo mo. Umapila si Alexa. Pero hindi naman siguro kailangan nun. Total hindi naman namin gusto yung kasal at hindi namin mahal yung isa't isa. Kapag hindi niya na ako kailangan, maghihiwalay din naman po kami. Walang agarang naging sagot ang kanyang lolo. Sumunod na lamang tayo, iha. Hindi mo alam kung paano magalit si Vergara. Marahil ay maayos ang pagpapakilala sa iyo pero may iba siyang tinatagong side. Paliwanag ng kanyang lolo. Masama ba talaga yung ugali niya? Upang hindi na humaba yung usapan, inutusan siya ng lolo niya na mag-ayos ng kanyang mga gamit dahil maya-maya lamang daw darating na yung driver na susundo sa kanya at dadalhin siya patungo sa bahay nila Lawrence Vergara. Habang nag-iimpake, hindi maiwasan na maging malungkot ni Alexa dahil maiiwan niya ang kanyang lolo na nag-alaga sa kanya ng ilang taon at kumalinga nang mawala ang kanyang mga magulang. Pero ano bang magagawa niya kung yun din ang gusto nito na iwan niya? Hindi nagtagal, dumating na rin ang susundo sa kanya. Yumakap na muna siya sa kanyang lolo bago tuluyang umalis. May pumatak na mula sa kanyang mga mata. Sabi nga sa kanya ng lolo niya, magkikita pa naman sila kaya bakit siya umiiyak? Kung makaiyak kasi siya, parang hindi na sila magkikita. Tahimik lang sa biyahe si Alexa. Hindi naman kasi sila close ng driver para kausapin niya ito at baka mamaya magsumbong pa sa amo. Mabilis lang ang naging biyahe papunta sa bahay ni Lawrence Vergara na masasabi niyang mas magara kumpara sa pag-aaring bahay ng kanyang lolo o masasabi nga itong mansyon. Pumasok na po kayo sa loob, ma'am. Utos sa kanya ng driver na ginawa naman ni Alexa. Napaawang na lang ang labi niya. Maganda ang sa lolo niya, ngunit mas maganda dun. Chandelier pa lang, lugi ka na. Yan ang magandang pasukin ng mga magnanakaw pero sana naman hindi dahil doon siya titira. Mukhang magugustuhan mo na tumira dito. Naramdaman na lamang niya na may nasa likod niya at pagharap niya, nandoon pala si Lawrence na natawa na lamang sa naging reaksyon niya. Kailangan ba talaga na dito ako tumira? Oo, dahil asawa kita at upang mabantayan na rin kita. Baka kapag sa lolo mo kung sino-sino yung dadalaw sa ron. Paliwanag sa kanya ng lalaki.
Paano kung sabihin ko sa'yo na ayaw ko dito? Sinusubukan lang naman niya si Lawrence. Then, gagawa ko ng paraan para magustuhan mo. Or sapilitan if you want. Napalunok siya. Nagbibiro lang ako. Naiintindihan ko naman. Well, hindi ako marunong makipagbiruan, Lexa. Lexa yung itawag ko sa'yo dahil ayoko ng Alex. Feel at home dahil dito ka natitira. Nalaman ni Alexa na doon pala siya mamamalagi sa kwarto ni Lawrence, kaya mas dobling kaba ang kanyang naramdaman. Kukunin na ba ng lalaki yung pinakaiingatan niya dahil mag-asawa na sila? O gusto lang talaga nitong magkatabi sila para naman mukha talaga silang mag-asawa? Sari-saring mga ideya ang tumatakbo sa kanyang isip na hindi na nga siya makapag-isip ng maayos. Ma'am Alexa, bumaba na daw po kayo dahil kakain na. Naglinis ng katawan saglit si Alexa, tsaka sinuot na lamang niya ang damit na komportable siya at sa tingin niya, hindi matatawa ang lalaki. Sorry, medyo natagalan. It's fine, naiintindihan ko naman kung ayaw mo akong makasabay. Hindi naman sa ganun. Sinenyasan siya ng lalaki na maupo na lamang, ang maid na ang naglagay ng pagkain sa kanilang pinggan. Asahan mo na tabi tayo sa kama. Alangan naman na ako sa baba't ikaw sa kama. Hindi ako mag-a-adjust para sa kahit na sino. Napapatango na lamang si Alexa. And bilang isang lalaki, alam mo na meron akong pangangailangan at bilang asawa ko, ikaw ang magbibigay nun. Yun lang naman kung handa ka na. Pero sa sandali, hindi ko mapigil ang sarili ko. Patawad na lang. Nasamid si Alexa sa sinabi ng lalaki, kaya mabilis siya nitong inabutan ng juice. Nagkakaintindihan naman siguro tayo. Oo. Bukod doon, kapag may pupuntahan ka, magpapaalam ka sa akin kahit saan pa yan. Diba parang sobra na yun? Anong sobra dun? Bilang asawa mo may karapatan ako, Lexa. Wala na tuloy siyang nasabi. Ginamit ba naman ang pagiging mag-asawa nila? Matapos nilang kumain, ang mga maid na ang nagligpit. Siya ay tinungo yung kwarto nilang dalawa habang si Lawrence may kinausap muna sa cellphone nito na hindi niya na inalam pa kung sino. Sa banyo dumiretso si Alexa. Parang gusto na lamang niyang magkulong dun kaysa tumabi sa lalaki. Yun kasi yung unang beses na may katabi siyang lalaki sa kama. Sinigurado ni Alexa na ayos siya bago lumabas ng silid. Paglabas niya naman, saktong pagpasok ni Lawrence na ito naman ang pumunta sa banyo. Samantala siya, humiga na lamang sa kama. Pilit niyang ipinipikit ang mga mata at gusto na lamang matulog, ngunit hindi niya magawa. Nakatagilid siya at nakatalikod sa banyo hanggang sa naramdaman niya na lamang na umupo na ang lalaki sa kama. I know you're still awake. You should sleep early dahil may trabaho pa tayo bukas. Or gusto mo na pagodin mo na kita. Panunokso sa kanya ng lalaki, kaya pinanatili na lamang ni Alexa ang mga mata na nakapikit. Narinig niya pa ang mahinang pagtawa ng lalaki. Hanggang sa may brasong yumakap sa kanyang bewang. Don't mind me. Force yourself to sleep dahil hindi ko hayaan na matulog ka sa ibang kwarto at dapat na masanay ka. Ang bibig nito ay nakatapat sa tenga niya, kaya rinig na rinig niya ang bawat salitang binibitiwan ng lalaki. Hinalikan pa nga nito saglit ang kanyang leeg bago ito tumalikod upang kahit papaano makatulog na siya. Mukhang kailangan niya talagang sanayin ang sarili, lalo na sa mga susunod pang pwede nitong gawin sa kanya. Kinabukasan, maaga pa rin namang nagising si Alexa, pero pagising niya, wala na sa tabi niya ang kanyang asawang si Lawrence, kaya dali-dali siyang pumunta sa banyo at nag-ayos ng sarili bago na pagpasyahang bumaba na. Naabutan niya ang lalaki na naghahanda ng makakain nilang dalawa na dapat siyang gumagawa dahil siyang asawang babae at bihira lang talaga yung lalaking gumagawa nun. Good morning! Nakakahiya naman. Dapat ay ginising mo ko. Ako dapat ang gumagawa niyan. Sabi niya sa asawa nang umiti lamang sa kanya at matagal na pinakatitigan ng mukha niya. Mas maganda ka pala kapag bagong gising. Nag-iwas na lamang siya ng tingin, baka kasi pinagtitripan lamang siya ng lalaki. Matapos itong makaluto, ito na rin ang nag-ayos ng mesa at kumain na silang dalawa. Sa bagay, sekretary mo naman ako sa kumpanya mo, kaya babawi na lamang ako sa idon. Aniya sa asawa. Hindi mo kailangan bumawi dahil gusto ko yung ginagawa ko at masama ba na lalaki yung gumagawa ng gawaing bahay? Hindi naman. Sagot niya, kaya napangiti na lamang ang lalaki at sinabi na ipagpatuloy na lamang niya ang pagkain. Masarap magluto si Lawrence, kaya naubos niya ang inihanda nito. Ipapaligpit na daw muna nito yung pinagkainan nila, kaya siya na yung pinauna nitong maligo kasi alangan naman na magsabay silang dalawa, diba? Though mag-asawa naman sila kaya pwede, pero ni wala pang ang nangyayari sa kanilang dalawa. Binilisan ni Alexa ang pagligo,
pero sinigurado niya pa rin ang kalinisan ng kanyang katawan. Baka kasi bigla na lamang pumasok sa banyo ang lalaki. Paglabas niya ng banyo ay naghihintay na pala sa labas si Lawrence na napangiti na lamang bago pumasok ng banyo. Matapos magbihis, nanatili pa rin sa silid sa Alexa at nagsuklay kaya naabutan pa siya ni Lawrence na tanging puting tuwalya lamang ang tapi sa pang-ibabang katawan. Tsaka ito pumunta sa walk-in closet upang doon magbihis habang siya nagsusuklay at nagpapabango na rin. Nagulat pa nga siya nang bigla na lamang nasa likod niya ang lalaki na inaamoy-amoy ang leeg niya. Ang bango mo naman, Han. Anito at nilagay pa yung mukha nito sa leeg niya. Lawrence, may trabaho pa tayo. Aniya sa lalaki. Pwede bang iba muna yung trabahuhin ko? Pagbibiro nito, kaya bago pa kung anong mangyari, nauna na siyang lumabas ng silid. Narinig niya pa ang mahinang pagtawa ng asawa. Gustong gusto talagang inaasar siya. Halatang gandang-ganda sa kanya mga maid dahil napapangangaba naman ng mga ito nang makababa siya. Nang biglang sumagi sa isip niya ang kanyang lolo. Kamusta na kaya to? Iniinom kaya nito ang mga gamot nito? Nang makababa si Lawrence, may sinabi ito sa kanya. Huwag mong alalahanin ang lolo mo. Mahinara ko na magbabantay sa kanya at sasabihan ako kapag may nangyaring hindi maganda. Natuwa si Alexa sa nalaman kaya hindi niya napigilan ang sarili na yakapin ng asawa. Ngunit nang narealize niya ang ginawa niya, mabilis niyang inilayo ang sarili dito. Why, ayos lang sa akin ang ginawa mo. Hindi na lamang siya umimik pa hanggang sa nasa loob na sila ng sasakyan. Hawak-hawak ni Lawrence ang isa niyang kamay. May itatanong sana siya sa lalaki pero paglingon niya sobrang lapit na pala ng mukha nito sa kanya at nagulat na lamang siya sa ginawa ng asawa. Sinakop ba naman ng labi nito ang labi niya? Ramdam pa rin ni Alexa ang labi ni Lawrence. Napapailing-iling na lamang siya sa tuwing sumasagi sa isip niya ang pagsakop ng lalaki sa labi niya. Bakit siya nito hinalikan? Hindi niya natuloy ito magawang tignan, kaya tuwing magtatama ang paningin lang dalawa, siya na agad ang umiiwas. Ewan niya ba kung bakit siya nahihiya? Hindi naman siya yung humalik, si Lawrence naman. Nagpaalam na lamang siya kay Lawrence na lalabas lang siya saglit at babalik din agad na pinayagan naman ito. Dahil sabi niya, mabilis lang naman, kaya dapat mabilis lang talaga, baka mamaya'y magalit ito. Inalam niya kung saan ang bilihan ng pagkain doon dahil medyo nagugutom siya. Mabuti na lang at may nagturo kay Alexa kaya hindi na siya nagkandaligaw-ligaw pa. Hindi rin naman siya ginajudge ng mga tao doon kahit nasabihing bago pa lamang siya ron. Matapos makuha ang binili niya, tinungo niya agad ang opisina ng asawa. Pero hindi naman niya inaasahan ang eksenang maaabutan. May babaeng nakakandong dito na kung hindi pa siya dumating, baka may iba nang nangyari. At dahil nakita siya ng asawa, mabilis na tinulak ni Lawrence ang babae paalis sa kandungan nito. Sino siya, Lawrence? At bakit hindi marunong kumatok ang babaeng to? Inis na tanong ng babae habang nakatingin sa kanya. She's my wife, Alondra. Pagsasabi ng totoo ng lalaki sa babaeng kalandian nito, hindi naman makapaniwala ang babae. What? Kailan ka pa nagkaroon ng asawa? Gigil pang tanong ni Alondra at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Hindi mo na kailangan na malaman ang lahat tungkol sa akin, Alondra. Since alam mo naman na ginagamit lang natin yung isa't isa, ba't ngayon na hindi na kita kailangan, makakaalis ka na? Ang naging tugon ni Lawrence kay Alondra. Ako na lang aalis, mukhang may kailangan kayong pag-usapan. Pagsabat niya sa usapan pero gamit ang mata ay sinasabi ni Lawrence na wag niyang gagawin yun. Saan mo naman napulot o nakita yung babaeng to? Ayaw talaga siyang tigilan ni Alondra. She's the granddaughter of Ambrosio Corrales, Alexa Corrales. Corrales? Higit na mayaman ang pamilya namin sa kanila. Kaya why her? Just leave, Alondra. Dahil siguro sa pagsigaw ni Lawrence, napilitan na umalis ang babae. Marahil ay natakot. Sorry kung bigla na lang akong pumasok. Hindi ko naman alam na may bisita ka pala. Paghingi niya ng paumanhin sa lalaki. You don't need to say sorry at yung nakita mo, hindi kami naghahalikan o ano. Wala naman akong pakialam. Aniya sa lalaki na halatang kinagulat nito. She's nothing, Alexa. Kahit hindi naman niya tinatanong, nagpapaliwanag si Lawrence. Bakit ka nagpapaliwanag sa akin? Because you're my wife. I'm your wife but only in paper. Bukod doon wala na. At may katapusan din naman ang marriage na to. Aniya at bumalik sa kanyang pwesto. Narinig niya pa ang mahinang pagmumura ng lalaki. Ewan niya ba kung siya yung minumura nito o naiinis lang talaga. Naisapakin ni Lawrence ang sarili dahil sa pagpunta ni Alondra na bad shot agad siya kay Alexa at mukhang naiinis ang babae sa kanya.
Well, sino ba naman ang matutuwa kung kanina ay hinalikan niya ito tapos makikita siya nito na may kalandi ang ibang babae? Naging maayos naman ang isang araw na pagtatrabaho. Walang masyadong pinagawa sa kanya si Lawrence kaya wala rin siyang halos na natutunan ng pagpapatakbo ng negosyo. Parang ang isinama lang siya ng lalaki sa kumpanya nito upang siya'y bantayan. Sa kanya lang kasi nakatuon ang atensyon nito kahit na may kausap na ibang empleyado, sa kanya pa rin talaga nakatingin at tila ba inaalam kung anong tumatakbo sa isip niya. Nauna si Alexa na tumungo sa kwarto nila. Gusto niya na magsuot ng pambahay. Mabuti na lang talaga't marami siyang pajamas na hilig niyang suotin dahil kahit nasa bahay lang naman, hindi pa rin talaga kayang magsuot ng maikling damit. Sakto namang tapos na siyang magbihis nang pumasok sa loob ng kwarto si Lawrence. Lalabas na sana siya nang hawakan ng lalaki ang braso niya at hingila siya palapit upang yakapin. Ano ba, magluluto pa ako? No need, may mga maid naman tayo. Let's just stay like this for a while, sabi sa kanya ng lalaki. Gusto ko sanang malaman na kung bakit kailangan mo ko bilang asawa mo. Kung tutuusin, marami namang ibang babae na pwede. Si Alondra pwede siya. Bakit hindi na lang siya? Dahil sa sinabi niya, pinakawalan na siya ng lalaki. If you want to help them cook, then help them. Anito at tinungo na ang walk-in closet. Nang makalabas tuloy siya ng silid, napakibit balikat na lamang siya. Good evening po. Bati niya sa mga maid doon. Ang ganda niyo po talaga, ma'am. Papuri ng isa. Hindi naman po. Nahihiya at nayuyuko niyang sabi. Totoo po, ma'am. Nagsasabi po kami ng totoo at mukhang mabait din po kayo. Napangiti na lamang si Alexa. Ano po bang maitutulong ko? Wag na, ma'am. Kaya na namin to. Mukhang natatakot ang mga ito na baka kung anong mangyari sa kanya. Kaya hindi na nagpumilit pa si Alexa at pinunasan na lamang niya ang mesa at yun ay inayos. Napapaisip siya. Ang bilis pala talagang magbago ng mood ng kanyang asawa. May salita ka lang talagang masabi, maiinis na agad dito sa'yo. Mukhang kailangan niya na talagang pigilan ang kanyang bibig sa mga gusto niyang sabihin. Matapos makaluto ng isa sa mga maid, bumaba na din ang kanyang asawa na sa kanya na naman nakatingin. Iniwan na muna siya ng mga maid dahil nakaayos naman na ang lahat. Hindi ko alam kung bakit ako pa yung napili mo, gayong ang dami namang babaeng pwede dyan. Nag-intay ka pa ng 2 taon? Para sa isang katulad ko, sabi niya hindi siya magiging madaldal pero hindi talaga niya mapigilan kaya kung ano-ano na naman ang nasasabi niya. Yes, ikaw napili ko but there's a reason. Isa na doon ang gusto kita. Una pa lang kita na makita sa picture at ang sa tingin ko, yung lolo mo na dapat ang magsabi sa'yo. Kumunot ang noo niya sa huling sinabi ni Lawrence. Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Bakit si lolo pa? Tumingin sa kanya si Lawrence dahil ayoko na magalit ka sa kanya. At alam ko na mahal mo yung lolo mo since simula pa nung bata ka siya na yung nag-aalaga sa'yo. Simpleng sagot nito. Sa labis na pag-iisip, tila ba bigla siyang nawalan ng ganang kumain. Ubusin mo yung pagkain sa pinggan mo, Lexa. Tsaka mo na lang isipin ang mga sinabi ko. Mabilis siyang napasunod ni Lawrence. Marahil ay dahil sa maotoridad nitong boses o nagsisimula na siyang matakot sa lalaki. Pinuntahan ni Alexa ang kanyang lolo. Ang paalam niya kay Lawrence ay may bibilhin lang siya pero ang totoo, aalis siya ng kumpanya upang puntahan ang bahay ng kanyang lolo dahil hindi na siya makatiis pa na hindi malaman ng totoo kung bakit niya kinailangan na pakasalan si Lawrence. Alexa, iha, nandito ka pero nasaan ang asawa mo? Bati sa kanya ng lolo na kasalukuyang nagbabasa ng isang dyaryo. Hilig na talaga nito ang ganoon kasi nga'y matanda na. Pinaalis niya na muna ang mga nag-aasikaso at nagbabantay sa kanyang lolo upang maging maayos ang pag-uusap nila ng lolo niya. Ano ba talaga yung ipinunta mo dito, iha? Sabihin niyo nga ho sa akin, bakit kailangan ko po na ikasal kay Lawrence? Oo, dati pumayag ako kasi yun ang gusto niyo at bilang pagtanaw ng utang na loob para sa lahat ng ginawa niyo po sa akin. Pero bakit? Bakit ko kailangan na maikasal sa kanya? Napabuntong hininga ang lolo niya na parang ayaw pang sabihin ng totoo. Pero sana nga lang magustuhan na Alexa ang magiging rason nito para hindi niya kamuhian o kagalitan ng lalaking nag-alaga sa kanya simula nang mawala ang kanyang mga magulang. Iha, noon, kinailangan kong humingi ng tulong dahil unti-unti nang bumabagsak ang ating negosyo. Kaya nakahiram ako kay Lawrence ng medyo malaking halaga. Ang batang yun ang laging nilalapitan ng mga business na tinutulungan naman niya, ngunit lagi may kapalit. Nang minsan nasabihin niya na kailangan niya ng mapapangasawa at pipili siya sa mga anak ng taong may utang sa kanya. Isinali kita. Hindi ko naman alam na ikaw yung mapipili niya. Ang sabi niya handa siyang maghintay.
kaya nabura lahat ng pagkakautangkot na natili ang ating negosyo. Hindi makapaniwala si Alexa sa nalaman kung ganun pala, ipinangbayad utang siya ng kanyang lolo, ngunit kahit gusto niyang magalit, hindi niya ito magawa. Sana sinabi niyo nilang po agad sa akin. Ayoko na isipin mo na wala akong puso para gawin yun, kaya sinabi ko lang sa'yo na kailangan mong makasal. Mabuti namang bata si Lawrence, yun nga lang, susunod ka sa mga utos niya at wag na wag siyang gagalitin at hindi niya rin gusto yung sinusuway siya. Biglang kinabahan si Alexa. Medyo napatagal ang pag-uusap nilang dalawa ng kanyang lolo, kaya siguradong hinahanap na siya ni Lawrence. Pero bago tuluyang umalis, niyakap muna niya ang lolo at nagpasalamat sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Dali-daling pumara ng taxi si Alexa. Mabuti na lamang at may dumadaan doon. Habang nasa biyahe, panay ang tingin niya sa oras sa cellphone. Halos 1 oras at kalahati na pala siyang hindi nakakabalik. Samantala sa Vergara's company, nagwawala ang CEO dahil nawawala yung sekretary nito na hindi alam ng lahat na asawa din ng CEO. Kulang na lang iwasakin ni Lawrence ang lahat ng gamit sa opisina niya. Napag-isip-isip niya na mukhang kailangan niyang bigyan ng bantay si Alexa. Ayaw niya sanang gawin yun para komportable yung asawa niya, pero ngayon mapipilitan siyang gawin yun. San kayo galing? Kanina pa kayo hinahanap ni Sir. Sabi kay Alexa ng isang mga empleyado ng kanyang asawa, kaya dali-dali siyang kumilos at pumunta sa elevator upang makarating sa floor kung nasan yung opisina ng asawa. Nang makarating siya sa opisina ni Lawrence, tila ba dinaanan ng bagyo yun hanggang sa may nagsalita sa likuran niya. San ka galing? Ang boses nitong napakaseryoso at isang maling sagot mo lang, may paglalagyan ka, ang nagpatindig sa kanya mga balahibo. Kay lolo lang, kaya hindi mo na kailangan magalit o magwala. Kahit na natatakot, pinilit ni Alexa ang sarili na masagot ang tanong ni Lawrence. Dapat ay nagsabi ka na lang sa akin ng totoo na pupunta ka dun, kaysa magsinungaling ka pa. Ayoko niloloko, ang sabi ng lalaki na nasa harapan niya na, at dahil nayuyuko siya, hinawakan nito ang baba niya. I'm so worried about you, kaya wag na wag mo nang uulitin kung ayaw mo na tuluyan ako magalit sa'yo. Tsaka siya niyakap ng lalaki pero pinakawalan din naman agad. Nalaman ko na yung totoo kay Lolo. Salamat nga pala sa pagtulong mo kay Lolo upang hindi bumagsak yung negosyo namin kahit na ako yung naging kapalit. Pinapangako ko na magiging mabuting asawa ko sa'yo. Aniya sa lalaki na hinawakan ng kamay niya at sabay silang lumabas ng opisina. Pilit niya ngang binabawi ang kamay na kahawak nito, ngunit ayaw siyang hayaan ng lalaki hanggang sa tinawag na nito ang mga empleyado sa floor upang mag-announce. Napatingin tuloy ang lahat sa kanya na hawak-hawak ng boss nila. I want you to all meet my lovely wife, Alexa. Napaawang ang labi ng iba, akala kasi nila siya lamang ang bagong sekretarya. Kung paano niyo ko respetuhin, ganun din dapat sa kanya. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes sir, sabay-sabay na sagot ng lahat at dahil dadaan sila ay nagsitabihan ng mga ito. Saan tayo pupunta? Takang tanong niya sa lalaki. Bibili ng posas para hindi ka na makawala pa. Bigla siyang kinabahan sa sinabi nito. I'm just kidding. Nagugutom ako, kakain tayo sa labas. Doon ay nakahinga siya ng maluwag. Habang nasa biyahe, tahimik lamang si Alexa. Ang isa niyang kamay ay hawak ni Lawrence. Hindi ka ba nagalit sa lolo mo? Tanong sa kanya ni Lawrence. Hindi. At kailanman hindi mangyayari yun. Marahil ay naisip rin niya yung kapakanan ko kaya niya nagawa yun. Kung mawawala yung negosyo, ano pa yung ipambubuhay niya sa akin? Kaya naiintindihan ko siya. Napatango lamang ang lalaki. Akala niya tapos na ito sa pagtatanong, pero muli na namang nagtanong ito sa kanya. What if wala akong balak na pakawalan ka sa marriage na to at mas higit pa yung kailangan ko? Nang mapansin na parang kinakabahan na siya, tumawa lamang ang lalaki at babawiin na sana ang sinabi nang magsalita siya. Basta kaya kong ibigay, ibibigay ko. Yun na lamang ang kanyang nasabi. Paano kung ang puso mo yung gusto ko? Naghahamon na tanong ni Lawrence. Hindi naman natin mapipilit ang puso, kaya kung mahuhulog ako sa'yo, edi go. Napangiti ang lalaki sa naging sagot niya. Pero kung hindi, sana'y palayain mo ko kapag nakuha mo na yung lahat sa akin. May lakas na loob na sabi niya. Wala naman siyang nakuhang tugon kay Lawrence, pero naramdaman niya na parang humigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Napansin naman iyon ng lalaki, kaya pinakawalan na ang kanyang kamay na hinahalik-halikan naman ito, kaya napaiwas na lamang siya ng tingin. Hindi ako makakapayag na hindi ka mahulog sa akin, Lexa. Gagawin ko yung lahat para lang mahulog ka't hindi mo ko iwan. Wala siyang masabi kaya hindi na lamang siya umimik pa.
Sa nakikita niya, mukhang tototohanin ni Lawrence ang sinasabi nito. Sa tuwing naiisip na Alexa kung paano nagwala ang asawa niya, pinapangako niya sa sarili na hindi na siya alis pa nang hindi nagpapaalam. Baka kasi sa susunod, may madamay pang tao nang dahil sa kanya. Anong iniisip mo? Ibang lalaki ba? Tanong sa kanya ng asawa. Kakatapos lang nilang kumain. Ha? Anong sinasabi mo dyan? I'm just joking. Natatawang sabi ng lalaki dahil sa naging reaksyon niya. By the way, kapag pupunta ka sa lolo mo, isasama mo ko dahil ayoko na umaalis ka nang hindi akong kasama. Oo, naiintindihan ko. Tugon naman niya rito. Nagpaalam si Lawrence na magbabanyo lang muna, kaya siya lang ang naiwan sa kanilang pwesto nang bigla na lamang may lalaking umupo sa pwesto ng kanyang asawa. So you're the wife of Lawrence Vergara? Hindi niya alam kung sasabihin niya ba sa lalaki nagtatanong ang totoo, pero naisip niya na mali kung itatanggi niya ang asawa. Tumango siya. Napangiti naman ng lalaki. So, ikaw palang maswerteng babae. I'm sorry mister, pero sa tingin ko mali na makipag-usap ako sa iyo, lalo't hindi naman kita kakilala. Masungit niyang sabi sa lalaki, tatayo na sana upang sa sasakyan na lamang hintayin ng asawa nang hawakan ng lalaki ang kanyang braso. Hindi mo ko kilala, pero kilala ko naman ang asawa mo. Ikaw, kilala mo na ba talaga siya? Natatawang tanong ng lalaki na marahil natakot na baka biglang dumating si Lawrence kaya umalis din ito agad. So let's go. Napatango na lamang si Alexa. Habang nasa biyahe, tahimik lamang siya. Lingid sa kanyang kaalaman na napansin ng asawa na hindi siya okay kaya umuwi na muna sila at pinauna siya nito sa kanilang kwarto dahil may kakausapin daw muna ito. Tinawagan ni Lawrence ang isa sa kanyang mga tauhan upang ipacheck ang CCTV ng restaurant kung saan sila kumain ng asawa. Agad namang ipinadala sa kanya ni Mark ang kopya ng CCTV at doon niya nakita na may kausap ang kanyang asawa at ang mas kinainis niya ay ang ginawa nitong paghawak kay Alexa. Mukhang isa ito sa mga kaaway niya at ayaw sa kanya. Nagpaalam si Lawrence sa isa sa mga mayordoma na aalis muna siya at ito muna ang magbantay sa kanyang asawa. Sabi lang sa kanya ng matanda, mag-iingat daw siya na tanging pagtango lamang ang kanyang naging tugon. Boss, anong plano? Tanong sa kanya ni Mark na nasa loob ng kanyang kotse. Natatakot ako na malaman niya kung ano pa yung isa kong katauhan. Baka hindi niya ako matanggap at matakot siya sa akin. Ang tinutukoy niya ay ang asawang si Alexa. Sa tingin ko naman boss, kung mahulog siya sa'yo at sinabi mo kung ano ka talaga, matatanggap ka niya at wala siyang choice kundi tanggapin ka dahil mag-asawa na kayo. Isa pa, hindi naman ikaw yung tipo ng tao na pinipilit siya sa hindi niya gusto. I want Alexa to be the mother of my future children, Mark. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Alam mo, kilala mo ko. Unang-una na makita ko yung larawan niya, alam kong siya na. Kaya kung aayawan niya ako, wala akong choice kundi pilitin siya na manatili sa tabi ko. Aniya habang nakatingin sa labas ng sasakyan. Samantala si Alexa, napapaisip kung saan pupunta ang kanyang asawa. Ngunit ang mas nakakapag-isip sa kanya ay ang sinabi ng lalaki kanina na kung kilala niya na daw ba talaga ang asawa niya. May kailangan pa ba siyang malaman tungkol kay Lawrence? Sa mga sumunod na araw, wala naman silang naging pagtatalo ni Lawrence. Ang lahat ay nadadala nila sa maayos na usapan at hindi na sigawan. Si Lawrence nga ay mas lalo pang naging sweet sa kanya. Sa opisina nga nito sila kumakain dahil ayaw nito na mapagod pa siya kapag pupunta pa sila ng resto o sa ibang kainan, napapagodin lamang din nila ang kanilang sarili. Ngunit ang napapansin niya lang talaga, palaging may kausap sa cellphone ng kanyang asawa na hindi niya naman magawang matanong. Baka kasi magalit ito at masabihan pa siya na nakikialam, kaya inintindi na lamang niya. Tutal, yun din naman ang tungkulin niya. Flowers for you, Han. Nagulat siya nang bigla na lamang may dumating na flowers para sa kanya. Mukhang in-order ng lalaki para sa kanya at ang galing nga dahil yun ang paborito niyang bulaklak. Siguro nagtanong ito sa kanyang lolo. Nagustuhan mo ba? Tanong sa kanya ng lalaki habang nakayakap sa kanyang bewang at ang ulo nito ay nasa kanyang leeg habang siya'y hawak-hawak ang bouquet of flowers. Oo, ang ganda. Natutuwa niyang sabi. Hinalikan nito ang kanyang leeg. Well, it should be dahil napakaganda rin naman ng asawa ko. Hinarap siya ng lalaki dito. Kinuha nito mula sa kanyang bouquet of flowers at nilagay muna iyon sa kalapit nilang sofa. Hinawakan nito ang pisngi niya, tsaka nito inilapit ang mukha sa kanya upang siya'y halikan. Napapikit na lamang si Alexa. Sa totoo lang, hindi siya marunong humalik pero dahil sa asawa, mukhang matututo na siya.
Ang mga halik nito ay naging mapusok na. Halos maubusan na sila ng hininga nang ito ay tumigil. Nahihiya naman siyang napaiwas ng tingin. Kung siguro hindi nito napigilan ng sarili, makakagwapa sila ng milagro sa opisina ng lalaki. Sa susunod, hindi ko na alam kung magagawa ko pang pigilan ng sarili ko, Han. You should ready yourself. Anito bago siya muling yakapin. Niyakap din naman niya pabalik ang asawa. Hinagka naman ito ang noo niya. Nang araw na yon, sinabi niya sa asawa na gusto niyang dalawin ang kanyang lolo at pinagbigyan naman siya ni Lawrence. Maaga silang umalis sa kumpanya nito upang mangyari ang gusto niyang mangyari. Masaya ang kanyang lolo nang muli siyang makita. Inaalagaan mo ba ng maayos ang aking apo, iho? Tanong ng kanyang lolo kay Lawrence. Mapapabayaan ko yung sarili ko pero hindi po yung apo niyo. Ang naging tugon ni Lawrence sa lolo niya na napangiti na lamang. May pinakuha yung lolo ni Alexa sa kanya pero sa tingin niya'y paraan lang yun para maiwan niya ang dalawa na pinagbigyan niya naman. Kamusta naman kayo ng aking apo? Pag-uusisa ng lolo ni Alexa kay Lawrence. Maayos naman kaming dalawa. Hindi ko lang alam kapag nalaman niya yung katotohanan ay tinatago ko sa lahat. Ayaw ni Alexa sa mga ganung bagay kaya nasa sayo kung sasabihin mo sa kanya o hindi. Sa tingin ko naman, nagkakamabutihan naman kayong dalawa. Napabuntong hininga si Lawrence. Gusto ko na siyang buntisin pero hindi ko alam kung handa na siya. Though she's already 24 and I'm 29 pero hindi ko alam kung handa na ba siyang dalhin ng magiging anak naming dalawa. Pagsasabi ni Lawrence sa matanda sa mga gusto niyang mangyari. Ang maipapayo ko lang sa iyo, iho, wag mong masasaktan ng aking apo. Hinayaan ko siyang mapunta sa iyo dahil alam ko na alagaan mo siya at papakamahalin. Ang sabi naman ng matanda, I love your granddaughter, Corrales. Hindi ako gagawa ng kahit na ano na pwede niyang maging dahilan para iwanan ako. Hindi na inalam pa ni Alexa sa asawang napag-usapan nito at ng kanyang lolo. Baka kasi pagtalunan lang nila at sa tingin niya naman, walang ibang pag-uusapan ng dalawa kundi siya lang din. Kaya para saan pa kung magtatanong siya, diba? Pagbalik nila sa kumpanya sa sumunod na araw ay may nag-iintay sa kanyang asawa na mukhang tungkol sa negosyo. Pero kilala niya ang kasama ng kakausapin ng kanyang asawa. Paano niya ba naman hindi makikilala kung isa ito sa mga naging kaklase niya at masasabi niya naging close sila ng lalaki? Why are you here, Alexa? Dito ka ba nagtatrabaho? Tanong sa kanya ni Rod sa masayang boses. Sasagot na nga sana siya nang hawakan ni Lawrence ang isa niyang kamay at ito ang sumagot sa tanong ng lalaki. Alexa is my wife. And you're right, dito siya nagtatrabaho. Sabi ni Lawrence sa malamig na boses. Tinapik naman si Rod ng ate nito para siya layuan at wag nang kausapin. Siguro natakot ang ate ng lalaki sa asawa niya. Ang totoo, nandun ang dalawa para magbayad ng utang kay Lawrence dahil isa ang ama ng dalawa na tinulungan ng asawa niya. Lawrence, pwede ko bang kausapin muna yung kaibigan ko? No, hindi pwede, Han. Wika ng kanyang asawa na iginiya siya papasok ng opisina at ang hinayaan lang na pumasok sa loob ay ang ate ni Rod. Salamat po Mr. Vergara sa pagtulong sa amin. Nagpaalam na ang ate ng kaibigan niya na sinubukan niyang sundan pero hinawakan ni Lawrence ang kanyang braso. Bakit mo ba gustong makausap ang lalaking yun? Inis na tanong sa kanya ni Lawrence. Dahil kaibigan ko siya at ngayon lang ulit kami nagkita. Eh ako, sino ko? Asawa mo ko, diba? Mas importante pa ba yung lalaking yun? Sumisigaw ng tanong ng lalaki kaya kulang na lang mapatakip siya sa kanyang tenga. Oo, asawa kita, pero gusto ko ring makausap ang kaibigan ko at wala rin naman kaming gagawing masama, kaya bakit mo ko sinisigawan? Balik niya sa lalaki na tsaka lamang napagtanto na labis na nakaapekto sa kanya ang ginawa nitong pagsigaw. Sinubukan nito na hawakan ng kanyang pisngi pero iniwas niya yun. Kaya napilitan itong siya'y bitawan. Umupo na muna siya sa pwesto niya doon hanggang sa may tinawagan ng asawa niya na kung sino at bigla na lamang may dumating. Mark, iuwi mo na yung asawa ko sa bahay namin. Utos nito sa lalaki. But don't touch her. Bilin pa ni Lawrence sa lalaki na todo sunod sa asawa niya. Tara ma'am, iuwi na kita. Sabi naman ni Mark. Pero may trabaho pa ako dito at hindi porke asawa kita, gaganituhin mo na ako. Inis niyang sabi sa lalaki na kinatawa lamang ng tauhan nito. Hindi mo naman kailangan magtrabaho. Kaya kong i-handle pati yung negosyo ng lolo mo at bago ko pa pagsilosan lahat ng lalaki dito. Sabi ni Lawrence, kaya yung Mark napangiti na lamang. Sumunod na lamang kayo ma'am, hindi niya magugustuhan na tuluyang magalit si boss. Kahit na lang sa loob niya, sumunod na lamang siya.
Kaya noong nasa sasakyan na sila at yung Mark na nagdadrive ay pabulong-bulong siya. Nakakainis talaga yung lalaking yun. Aniya na narinig ni Mark. Masyado lang kayong mahal ni boss na ayaw niyang maagaw kayo mula sa kanya. At iba talagang magselos ang boss ko, ma'am. Sweet na sweet siya pero ibang magselos. Hindi mo naman kailangan pagselosan ng kaibigan ko. Wala siyang ginagawang masama. Isa pa magkaibigan lang kami. Yun agad ang sinabi ni Alexa sa asawa. Ayoko na nakikipag-usap ka kahit sa sinong lalaki. Ayoko na lumalapit sa iba yung pag-aari ko. May diin na sabi ng lalaki sa kanya na parang hindi ito yung Lawrence na nagiging sweet sa kanya at pinapakita sa kanya kung gaano siya kagusto. Sa mga oras na yun, nakaramdam siya ng takot dito kaya bago pa kung anong masabi niya, tinungo niya na lamang ang ikalawang palapag ng bahay. Sinundan naman siya ng asawa, ngunit huli na ang lahat dahil naisarado niya na ang pintuan ng kwarto at nilock yun upang hindi ito makapasok. Buksan mo to, Alexa. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Ayoko munang makipag-usap sa'yo. Galit na sabi ni Alexa, tsaka niya narinig ang yabag nito paalis. Mabuti naman at pinagbigyan siya ng lalaki. Maya-maya pa, may tumawag kay Alexa sa cellphone niya at agad naman niyang sinagot yun upang malaman kung sino. Hindi ka pa rin pala nagpapalit ng numero, no? Wika ni Rod. Si Rod ang tumawag sa kanya. Oo nga pala, naibigay niya ang numero niya sa lalaki noon at hindi naman siya nagpapalit ng SIM card. Sorry nga pala sa inasta ng asawa ko kanina. Paghingi niya ng paumanhin sa lalaki. Ayos lang, pero hanggang ngayon, takang-taka pa rin ako kung bakit nakasal ka nang hindi ko nalalaman. Wala ka namang nabanggit sa akin. Napabuntong hininga lamang si Alexa. Siguro, Rod, eto na yung huling pagtawag mo sa akin dahil medyo may pagkasiloso yung asawa ko. Mukhang gusto ka niya pero gusto mo ba siya? Natahimik siya sa sinabi ni Rod. Oo nga, gusto siya ni Lawrence pero siya, hindi siya sigurado kung may nararamdaman na ba siya sa lalaki. Sige, ibababa ko na to. Nang akmang ibababa niya na ang cellphone ay sakto namang may sinabi si Rod na hindi niya inaasahan. May kailangan kang malaman tungkol sa asawa mo. Pero sa tingin ko, Alexa, hindi tama na sa pamamagitan lamang ng tawag ko sasabihin. Mabuti pa'y magkita tayo. Tsaka nawala ang kausap ni Alexa. Huminga siya ng malalim. Pinili mo na ni Alexa na magpahinga dahil medyo napagod din siya ng araw na yun dahil sa mga simpleng hindi pagkakaintindihan at sa kanyang asawa na medyo seloso. Pero nagising na lamang si Alexa dahil pakiramdam niya may nakatingin sa kanya. Nakaluto na si Manang. Let's eat. Pag-aya sa kanya ng asawa, nakapambahay na itong damit, napatagal pala ang tulog niya. Siguro ay dahil sa pagkakaroon niya ng sama ng loob kay Lawrence. Bumangon na lamang siya at hindi pinansin ng lalaki. Tutuloy-tuloy na sana siya sa paglabas ng silid pero niyakap siya nito mula sa likod niya. I'm sorry, hindi ko lang talaga maiwasang magselos dahil natatakot ako mawala ka sa akin. Hindi ako mawawala sa'yo. Lawrence, nakatali na ako sa'yo at gustuhin ko man alam kong hindi ko magagawa. Ang nasabi niya na lamang, iniharap siya ng lalaki dito. Hinaplos nito ang kanyang isang pisngi bago siya hinagkan sa noo. Ikaw ang pinaka-importante sa buhay ko ngayon. Kaya kapag nawala ka, mawawala rin ako sa sarili. Kaya sana wag mo nga akong iiwan dahil kahit saan ka pang magpunta, hahanapin kita. Hinayaan na lamang ni Alexa, niyakapin siya ng asawa. Kalalabas lamang ni Alexa ng banyo. Tanging roba lang ang suot niya dahil magpapatuyo pa siya ng buhok. Tumapat siya sa may salamin at doon gumamit ng blower pero inagaw sa kanya ni Lawrence na kapapasok lamang ng kwarto. Gusto nito na ito ang mag-aasikaso sa kanya. Kanina nga'y iniwan niya na lamang ito basta sa hapag at dahil natagalan, sa tingin niya, ito na ang naghugas ng pinggan. You smell so nice, wife. Bulong ni Lawrence sa kanyang tenga. Sa tingin niya, alam niya na talaga ang totoong dahilan kung bakit ito natagalan at yun ay ang uminom pa ito ng alak pero sa tingin niya kaunti lamang. Hinarap niya ang asawa. Medyo tuyo na yung buhok niya kaya tinanggal niya na rin sa pagkakasaksak ang blower. Uminom ka ba? Tanong niya sa asawa. Nakatanggap siya ng mahinang tawa mula rito. Just a little. Galit ka sa akin eh. Pero hindi yun sapat na dahilan para mag-inom ka. Mabuti pa'y matulog ka na lang. Aniya sa asawa at itatabi na sana ang blower sa lagayan nang hawakan siya ng asawa sa braso at hinarap siya nito. I really want to own you. And I think na pwede naman since you're my wife at ikaw ang gusto kong magiging ina ng mga magiging anak ko.
Binalot ng kaba si Alexa dahil sa totoo lang, hindi pa siya handa sa bagay na yun. Pero hindi pa ako handa. Nauutal niyang sabi. At saka lasing ka lang, dagdag niya pa. Pero ang kanyang asawa hindi talaga nagbibiro dahil bigla na lamang nitong sinakop ang labi niya gamit ang labi nito. Mapusok ang mga halik nito at halatang may gustong patunguhan. Sinubukan niya itong itulak ngunit hindi siya nito hinayaan. I'm sorry but I can help myself. Mababaliw ako kung hindi pa kita maaangkin. Anito bago siya nitong muling hinalikan at ang kamay nito kung saan-saan na napunta. Namalayan na lamang ni Alexa na nakahiga na siya sa kama habang si Lawrence ay nasa kanyang tabi. Pinagmamasdan ang kanyang katawan na walang kahit na anong sagabal samantalang ito'y ganun din. Don't worry. Dadahan-dahanin ko lang. Muli nitong sinakop ang kanyang labi at hindi nga nagtagal. Nagawa nila ang bagay na yun. Kinabukasan, nagising si Alexa na may suot na siyang puting t-shirt. Wala namang ibang magsusuot nun sa kanya kundi ang asawang si Lawrence na pumasok sa silid na may dalang agahan at talatang ito ay masaya. Marahil ay dahil sa nangyari sa kanila. Sorry kung pinagod kita kagabi. Pakiramdam niya ay pulang-pula ang pisngi niya sa mga oras na yun. Dahil wala siyang imik, muling nagsalita ang lalaki. Nais ko na malaman mo na wala akong pinagsisiyan sa nangyari sa atin. And I love every second of it. Kumain na lamang si Alexa dahil naubusan talaga siya ng lakas habang ang asawang si Lawrence, pinapanood lang siya. Masaya ito sa naganap sa kanila at hilingan ng lalaki ay sana makabuo na agad sila. Dahil sa nangyari sa kanilang dalawa ni Lawrence, ilang araw din siyang nanatili sa bahay dahil sa pagpapahinga niya. Paano ba naman hindi siya makalakad dahil sa ginawa nito? Para ba naman kasing may pumasok sa kanyang troso nung may nangyari sa kanila? At mabuti na lang kahit papaano, okay na ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang maselang parte. Muling nakatanggap si Alexa ng text naman mula kay Rod at sinasabi ng lalaki, pumunta siya sa lugar na sinasabi nito upang doon sila makapag-usap. Mabuti na lang talaga, walang iniwan na bantay sa kanyang asawa, kaya alam niyang walang susunod sa kanya at sa pag-alis niya, walang sasama. Nakatakas din siya mula sa mga katulong. Takas? Oo, takas dahil umalis siya nang hindi nagpapaalam. Walang ano-ano, binati niya agad si Rod upang matapos din agad ang kanilang usapan dahil sa totoo lang, kinakabahan na rin siya sa kanyang mga pinagagagawa. Maaaring mapahamak si Rod dahil sa pagkausap niya dito dahil sabi nga ng asawa niya, ayaw nito na nakikipag-usap siya sa ibang lalaki. Alexa, alam kong hindi mo pa labis na kilala yung asawa mo pero may mga tao na alam na yung tinatago niya. Sa likod ng maganda niyang background bilang negosyante, may mga tinatago siya sa tingin ko. Dapat mo itong malaman dahil ikaw yung asawa niya at bilang kaibigan mo, ayoko na ikay mapahamak. Ano ba talagang sinasabi mo, Rod? Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin para hindi na ako mag-isip pa? Ayoko sa lahat yung pinapahula pa ako. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin. May diin na sabi ni Alexa. Huminga muna ang lalaki ng malalim bago ito nagkwento sa kanya. Isa siyang leader ng isang illegal na organisasyon. Ito ay minana niya pa sa kanyang ama, Alexa, at sa tingin ko ay ang negosyo niya yung ginagamit niyang pantakip dito upang hindi malaman ng lahat kung ano talaga siya. Hindi makapaniwala si Alexa sa kanyang nalaman. Nalaman ko lang din to sa ate ko. Sa totoo lang, pinilit ko siyang sabihin niya lang sa akin ng pagkatao ng Lawrence na yun dahil sobra akong concern sa'yo, lalo't asawa ka niya, baka saktan ka niya. Hindi siya sinasaktan ni Lawrence. Ang totoo nga niyan, labis-labis na pagmamahal yung inaalay nito sa kanya. Pati sweetness ay sobra-sobra na nagsisimula na nga rin siyang mahulog sa lalaki. Kaya bakit ngayon niya lang nalaman na ganun pala ito? Baka madamay ka lang sa gulo ng buhay niya, Alexa. Alalang sabi pa kay Alexa ng kanyang kaibigan. Lingid sa kanyang kaalaman na pinapanood sila ni Mark na nasundan pala siya. Ngunit hindi pa naman ito sinasabi kay Lawrence ang nasasaksihan. Nagpaalam na si Alexa kay Rod na aalis na siya. Wala naman itong nagawa noong naglakad na siya palabas ng resto. Pero bigla na lamang may humarang sa kanya at si Mark ngayon. Alam ninyong hindi magugustuhan ni boss ang ginawa niyong to. Ang sabi sa kanya ni Mark, may tumulo na lamang na luha sa kanyang mga mata. Bakit ngayon niya lang nalaman kung kailang hulog na rin siya kay Lawrence? Huwag mo kong pakialamanan. Pupunta ako sa lolo ko
At tinulak ni Alexa si Mark na hindi siya napigilan nung pumara siya ng taxi. Gusto niya makausap ang kanyang lolo. Yun na nga ba yung tinutukoy ng mga babala ng kanyang lolo? Na huwag niyang gagalitin si Lawrence dahil maaari siya nitong saktan. Sa bagay, ang mga taong may illegal na organisasyon ay masasama. Ibig sabihin, ganun din ang kanyang asawa na sana mas nalaman niya ng mas maaga para may nagawa pa siya. Pinuntahan ni Alexa ang kanyang lolo. Nagulat nga ito sa biglaan niyang pagbisita. Kapag kasi pumupunta siya doon, kasama niya ang asawa, pero sa mga oras na yun, wala siyang kahit na sinong kasama. Totoo ba lo? Leader ng illegal na organisasyon si Lawrence? Ganun ba yung napangasawa ko? Kaya ganoon na lamang ang pagbibili niyo sa akin na wag ko siyang gagalitin? Hindi magawang kumalma ni Alexa. Alexa, iha, makinig ka muna. Oo, ganun ang asawa mo, pero hindi ito katulad ng illegal na organisasyon na iniisip mo, iha. Paliwanag ng kanyang mahal na lolo na pilit siyang pinapakalma. Pero masama pa rin ang ginagawa niya. Napahawak na lamang sa kanyang sentido si Alexa. Iha, mahal ka ng asawa mo. Mahal na mahal ka niya. At sa tingin ko, ikaw ang nakapagpabago sa kanya. Nakikita at nararamdaman mo naman diba kung gaano kanya kamahal? Napailing-iling si Alexa. Ayaw niya sa ganoong bagay. Ayaw niya sa mga taong masama. Dahil ang mga pumatay nun sa kanyang mga magulang ay mga masasamang tao din. Ayoko na lo. Ayoko na. Oo, alam kong kasal ako sa kanya. Pero dahil sa nalaman ko, nagkaroon ako ng dahilan para iwan siya. Ayoko sa ganoong buhay. Anong balak mo, iha? Hindi na sinagot pa ni Alexa ang kanyang lolo. Bigla na lamang siyang umalis ng bahay nito. Narinig niya pa ang pagtawag ng lolo niya, ngunit hindi na lamang niya ito pinansin at nagtuloy-tuloy. Pumunta muna si Alexa sa isang bangko upang doon mag-withdraw ng pera. Kailangan niya yun para sa kanyang paglayo. Samantala si Mark, tsaka lang sinabi sa amo ang nangyari. What? Bakit hindi mo sinundan? Kahit nasa cellphone lang sila magkausap, tila nakikita ni Mark ang mukha ng amo niya na galit at handang makapatay. Gustong makapatay ni Lawrence sa mga oras na yun at ang road na yun ang gusto niyang unahin dahil sa pagiging madaldal nito baka iwan siya ng asawa. Nakakairita lang ang lalaking yun, halatang hindi gagawa ng nakakatuwa. Sa bagay, pansin niya na may gusto ito sa asawa pero sorry na lamang ito dahil asawa niya si Alexa. Kahit na hindi pa tapos ang meeting ni Lawrence, umalis siya sa kanyang kumpanya upang puntahan si Alexa sa bahay ng lolo nito ngunit hindi niya naabutan doon ang dalaga. Saan siya pumunta? Tanong niya sa matanda. Hindi ko alam, iho, pero isa lang ang alam ko. Ang inisip niya agad, masama kang tao dahil sa organisasyon na pinapatakbo mo. Ang naging tugon naman ng matanda, what the fuck? Dahil sa kaibigan niyang yun, iiwan ako ng asawa ko. Iho, maganda din na nalaman ng apo ko. Ang mali mo lang, hindi mo agad sinabi sa kanya kaya sa iba niya pa nalaman. Tinawagan na muna ni Lawrence ang tauhan na si Mark upang gumawa ito ng paraan para mahanap ang kanyang asawa. Kailangan niya itong makausap at mapaliwanagan na mali yung iniisip nito at hindi siya nito dapat nakatakutan dahil kahit kailan hindi niya ito magagawang saktan. Habang sa kabilang banda, kausap si Rod ng lalaking pinakagalit kay Lawrence dahil inagaw nito ang lahat sa kanya. Masaya ito na may nagamit siya upang kahit paano mabawasan ang kasiyahan ni Lawrence. Maraming salamat dito, sabi ni Rod na lingid sa kaalaman ni Alexa na mukhang pera ang naging kaibigan nito at kaya nito sinabi sa kanya ang tungkol sa asawa, may makukuha ito mula dun. Salamat din sa iyo pero hindi na kita kailangan kaya wala ka ng silbi. At binaril ng lalaki si Rod, napahalakak na lamang siya, kailangan niyang maunahan si Lawrence sa paghahanap sa asawa nito. Pinuntahan ni Lawrence ang bangko kung saan huling namataan ang kanyang asawa na nagwiwithdraw ng pera, ngunit wala na ito doon, kaya ganoon na lamang ang pagkainis niya sa sarili at takot na baka hindi niya na ito makita pa at tuluyan na itong mawalay sa kanya. Boss, mahanap din natin si Ma'am. Pagpapakalma sa kanya ni Mark na alam niyang loyal sa kanya, pero tila ba gusto niya itong suntukin dahil kung sinundan ito ang asawa niya, hindi naman sila mahihirapan sa paghahanap at ayos lang sana ang lahat. Sumakay na sila ng kotse. Ang atensyon niya nakatuon lamang sa labas ng sasakyan. Iniisip kung anong paraan ang dapat na gawin upang makita ang kanyang asawa. Samantalang si Alexa sakay ng isang bus na papunta sa isang probinsya na alam niya. Ang natatandaan niya lang nung batang-bata pa siya, doon siya dinadala ng mga magulang niya dahil doon talaga nakatira ang kanyang ina bago ito makilala ng kanyang ama.
Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa totoo lang, hindi niya alam kung tama ba yung ginagawa niya pero sa tingin niya, yun na makakabuti dahil medyo mahaba pa naman ang biyahe. Natulog na muna siya. Nagising na nga lang siya nung naroon na sila sa destination kaya bumaba na siya. Hahanap na lang muna siya ng mauupahan upang doon muna siya manatili at sana nga lang hindi siya mahanap ni Lawrence. Hindi pa siya handa na muling makita ang lalaki. Boss! Humahango si Mark nung pumunta sa may kusina upang kausapin ang kanyang amo na si Lawrence. May mga binabasa ang lalaki. Wala na po si Rod. Who's that fucking guy? Busy ako, Mark, kaya wag mong sayangin ang oras ko. Ang lalaki po o dating kaibigan ni Ma'am na nagsabi sa kanya ng mga dapat niyang malaman tungkol po sa inyo. Paliwanag ni Mark sa amo. Sinong pumatay? Walang emosyon na tanong ni Lawrence. Hindi pa alam, boss, pero basta na lamang itinapon ng katawan sa ilog. Ang kinakatakot ko lang, boss, baka isipin ni Ma'am na ikaw ang pumatay o nagpapatay kapag napanood niya ang balita. Napamura na lamang si Lawrence. Malaman ko lang talaga kung sino yung kumakalaban sa akin. Papatayin ko siya. Ang aura ni Lawrence ay sobrang nakakatakot sa mga oras na yun. Mukhang may taong may lihim na may galit sa inyo at gustong makuha sa inyo yung organisasyon. Maya-maya pa, may nakitang picture si Lawrence sa loob ng envelope na kanina niya pa pinapakailamanan. Ito'y nakuha niya sa mga gamit na namayapa niyang ama. Litrato ng mag-ina, ngunit hindi sila yun ng mami niya, kung hindi ibang babae at ibang lalaki. Sino yan, boss? Takang tanong ni Mark. Dati, naririnig niya mula sa kanyang ina na kung sino-sinong babae yung nagalaw ng kanyang ama bago nito pakasalan ng kanyang mami. Hindi kaya nagkaroon siya ng lihim na kapatid mula sa ama? Ngunit wala naman siyang mapagtanungan dahil wala na ang kanyang mami at daddy. At gaya ni Alexa, ulila na rin siya sa kanyang mga magulang. Huwag kang mag-alala, ma. Makukuha ko rin sa Lawrence na yun ang dapat na para sa akin. Hindi porke yung ina niya yung minahal at pinakasalan ay sa kanya na ang lahat. Mapait na sabi ng lalaki sa litratong kaharap. Master, anong gusto niyong gawin namin? Tanong ng mga tauhan ng lalaki. Hanapin niyo yung asawa ng kapatid ko sa ama. Kailangan ko siyang maunahan sa babaeng yun. May nahanap ng matitirhan si Alexa. Binuksan niya ang TV at doon bumungad sa kanya na wala na ang kaibigan niyang si Rod. Pinaghihinalaan na isang sindikato ang pumatay dito kaya napaupo na lamang siya sa sofa. Sana mali yung hinala niya at hindi si Lawrence ang pumatay dito dahil sa mga sinabi ng lalaki sa kanya. Bigla tuloy siyang nawalan ng ganang kumain dahil sa nalaman. Tila ba sinisisi niya rin ang sarili kung bakit nangyari yun. Samantala si Lawrence, stress na stress pa rin dahil hindi pa nakikita ang asawa niya. Sumabay pa yung isang tao na kumakalaban sa kanya sa mundo ng negosyo, si Marco Fuentes, na hindi niya alam kung saan nanggaling dahil bigla na lamang itong lumitaw at wala naman talaga sa landas niya. Napapabayaan niya na ang kanyang organisasyon, pati na ang kumpanya'y ganun din kaya pinag-uusapan na siya. Pero ano nga bang magagawa niya kung abala siya sa paghahanap sa asawa? Boss, may gusto pong kumausap sa inyo. Sabi ng tauhan niyang si Mark. Maya-maya nga, pumasok sa kanyang opisina ang kapatid ni Rod. Ang babaeng kapatid nito na malaki ang pasasalamat sa kanya dahil sa pagpapautang niya nga noon sa ama nito. Pasensya na sa ginawa ng kapatid ko. Alam ko na mali yung ginawa niya pero sana huwag kang magalit sa akin o sa daddy ko. Ayoko na may mabawas pa sa pamilya namin. Wala ka mang kinalaman sa pagkamatay ni Rod pero sana huwag ka nang sumabay pa. Nagkaroon ng hint si Lawrence sa sinabi ng babae. May hinala ka ba kung sino ang may kinalaman sa pagkawala ng kapatid mo? Tanong niya sa babae at tumango naman ito bilang pagsagot. Noong mga nakaraang araw, may nakakausap siyang Marco Fuentes na hindi ko alam kung paano niya nakilala. Pero sa tingin ko, siya yung nag-utos sa kapatid ko na sabihin ng totoo sa asawa mo. Hindi ko alam kung bakit, pero simula nang kausapin ng lalaki ng kapatid ko, hindi talaga ako mapalagay. Masamang tao yung Marco na yun. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Tumango ang babae at nagpaalam na aalis na. Binili niya kay Mark na bigyan ito ng bantay nang sa ganun mapanatili ang kaligtasan ng babae. Ngunit napapaisip siya, anong problema sa kanya ng Marco Fuentes na yun? Bakit nito sinira ang relasyon niya sa kanyang asawa? Umuwi si Lawrence ng bahay upang muling i-check ang mga gamit ng kanyang ama. Humahanap siya ng maaaring ikonekta kay Marco Fuentes. Doon siya muling nakakita ng larawan. Lorenzo, alam kong isa lang ako sa mga naging parausan mo.
Ngunit nais ko na tanggapin mo bilang anak yung ating anak na si Marco. Ganun na lamang ang gulat ni Lawrence sa nabasa. Kung ganun, may naging anak nga yung ama niya sa ibang babae na nagawa nitong itago sa kanya at sa kanyang mami. Kung ganun, ay ang Marco Fuentes na yun ay half-brother niya at ayaw nito na maging masaya siya. Sa kanya ito gumaganti sa ginawang kapabayaan ng ama niya dito at sa ina nito dahil sila ng mami niya ang minahal at pinakalagaan, ngunit wala na siyang pakialam dun. Hindi niya mapapatawad ang kapatid sa ama sa ginawa nito dahil sa ginawa nitong pagpatay kay Rod at baka siya yung iniisip ni Alexa na pumatay sa kaibigan nito. Ihanda mo yung mga tauhan, Mark. Pupuntahan natin ang Marco na yun. Utos ni Lorenzo kay Mark na agad naman niyang sinunod. Nilisan agad nito ang kanyang bahay upang gawin ang pinapagawa niya. Master, may naghahanap po sa inyo. Humahangos na sabi ng tauhan sa among si Marco na prenteng nagkakape ng araw na yun. Sino? Hindi pa nasasagot ng lalaki ang tanong ng amo pero may pumasok na sa loob ng bahay. Walang iba kundi ang half-brother ni Marco na labis niyang kinagagalitan. Anong ginagawa mo dito, Vergara? Natatawang tanong ni Marco sa lalaking seryoso ang muka at halatang walang balak na makipagbiruan sa mga oras na yun. Huwag kang magpanggap na hindi mo ko kilala. Inis na sabi dito ni Lawrence. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Don't fool me. Anak ka ng daddy ko sa isa sa mga naging parausan niya. Labis na ikinagalit ni Marco ang sinabi ni Lawrence na akmang susuntukin niya ito pero nagsiharang ang napakadaming tauhan ni Lawrence dahil hindi nila hayaan na masaktan ng kanilang boss. Bakit? Totoo naman, di ba? At nagagalit ka dahil hindi ka tinanggap ni Dad. Kung nasasaktan ka, mas masakit ang ginawa mo dahil sa'yo nawala sa akin ang asawa ko. Napatawa na lamang si Marco. Masakit, di ba? Masakit ang mawalan. Ngayon ay nararamdaman mo na yung naramdaman ko nung mawala sa akin ang ina ko na hindi man lang ako natanggap ng ama natin. Hindi ko kasalanan kung hindi ka niya tinanggap. At bakit mo ginagawa to? Para matalo ko? Alam ko na. Para makuha sa akin yung organisasyon, ganun ba? Lilitaw ka bilang isa pang anak ng dating namumuno na hindi mangyayari dahil mas pipiliin kong buwagin kaysa mapunta sa isang tulad mo. Pangiinis ni Lawrence. Kumuyom ang kamao ni Marco. Kung ayaw mo, ibigay mo sa akin. Ako ang magdidesisyon sa kung anong gagawin ko. Baka tuluyang masira yung buhay ng maraming tao kung sayo. Ang akin puro illegal lang na mga armas pero kung sayo mapupunta, nakita ko na iba yung gagawin mo. Napikon na si Marco kaya binunot nito ang baril kaya tinutukan ito ng mga tauhan ni Lawrence. Samantala ang mga tauhan ni Marco mukhang natakot at walang magawa kundi manood lamang. Bago tuluyang maubos yung pasensya ko sa'yo, tigilan mo yung panggugulo sa buhay ko. Yun ang mga naging bili ni Lawrence sa kapatid tsaka ni Lisa ng bahay nito. Napamura na lamang si Marco nang makaalis na ang kapatid nito sa ama. Sa mga oras na yun, isa lang ang alam niyang paraan para kahit papaano makaganti sa kapatid at yun ay ang saktan ng lolo ng asawa nito kaya agad siyang nagpapunta ng mga tauhan sa bahay ng matanda. Saan mo ba ako dadalhin, iho? Tanong ng lolo ni Alexa kay Mark na tauhan ni Lawrence. Huwag na po muna kayo magtanong, kailangan yung maging ligtas. Magagalit kay boss ang apo nyo kung pati kayo ay madadamay. Tumahimik na lamang ang matanda. Dinala ito ni Mark sa lugar kung saan ito pinadala ni Lawrence. Kaya ganoon na lamang ang pagkabigo ng mga tauhan ni Marco dahil walang naabutan ng mga ito na Ambrosio Corrales. Ibinalita yun agad sa amo kaya pinagmumura sila nito. Habang si Lawrence nakumpirma na balak nga din ng kapatid niya sama na pati yung lolo ng asawa niya ay idamay kaya tuluyan na siyang naubusan ng pasensya. Anong balak mo sa kapatid mong yun, boss? Tanong kay Lawrence ng isa sa kanyang mga tauhan. Hanggang naghahasik siya ng lagim, hindi ko pwedeng makasama ang aking asawa pero hindi ko siya papatayin at hindi ako maghahatol kundi ang hustisya. Nagulat na lamang si Marco Fuentes nang may dumating na mga pulis sa kanyang tahanan at tinuhuli siya sa salang pagpatay kay Rod na siya na nga ang pumatay ngunit ang pinagtataka niya lamang kung paano nalaman ng mga ito gayong siya lang at ang kanyang mga tauhan ang may alam ng ginawa niya. Kumanta yung isa sa mga tauhan mo, Mr. Fuentes, kaya mabuti pa sumama ka na lang sa amin. Sabi ng isa sa mga pulis at agad siyang pinusasan pati na rin ang kanyang mga tauhan. Nang makarating sa presinto, panay ang pagwawala ni Marco at binabanggit nito si Lawrence na may pag-aari ngang illegal organisasyon.
Mahirap paniwalaan ang sinasabi ninyo, Mr. Fuentes, dahil napakabuting tao ni Mr. Vergara at wala ring pruweba. Isa pa, marami siyang tinutulungan. Napamura na lamang si Marco. Mahirapan siyang makalaya lalo pat nagsampa na rin ng kaso sa kanya ang kapatid ni Rod at sisiguraduhin ito na makukulong siya habang buhay. Habang si Lawrence kahit papaano, gumaan-gaan na ang lahat sa kanya dahil nahuli na ang kapatid niya samang si Marco at wala na itong magagawang saktan. Ngayon ay makakapag-focus na siya sa paghahanap sa asawa. Nabanggit sa akin ng lolo ni ma'am na noong bata daw si ma'am, may probinsya ito na madalas na puntahan kasama yung mga magulang. Baka nandoon yung asawa niyo, boss, dahil alam ko na pupunta lamang si ma'am sa lugar na pamilyar sa kanya. Saang probinsya? Sa Laguna po. Isa ang Laguna sa lugar kung saan marami siyang pag-aaring negosyo. Pupunta tayo doon. Napatango na lamang si Mark, tsaka nito pansamantalang iniwan ng amo. Gustong-gusto na ni Lawrence na makasamang asawa at makapagpaliwanag dito, kaya kung magkikita man sila, gagawa talaga siya ng paraan upang hindi na siya nito maiwan. Samantalang si Alexa, nag-apply sa isang kumpanya na kahit sa anong posisyon, pero sabi ng isa, mabuti pa daw na sekretarya na lamang dahil sa kanyang postura, kaya ganoon nga ang ginawa niya. Pero ang kinainis niya lamang ay ang pagkabastos ng lalaki, kaya kahit tanggap na siya, ay tinanggihan niya ang trabaho kaysa naman patuloy siyang mabastos. Lumipat siya sa kabilang kumpanya na hiring pa rin naman dun, ngunit bukas na lamang daw siya mag-apply para ang may-ari ang mag-i-interview, kaya kahit na ayaw niyang bumalik dahil hassle ay gagawin niya. Mabilis na nakarating si Lawrence sa Laguna, ngunit naiinis siya sa kumpanya niya dun dahil sa kanya pa inasa ang pag-i-interview bukas. Ang iba kasi nilang mga empleyado ay kung hindi retired ay ng ibang bansa naman, kaya kailangan ng mga bago at maganda daw kung siya yung kikilatis. Pwede naman niyang gawin muna yun bago hanapin ng asawa. Tutal, saglit lang naman siya mag-i-interview at baka isa sa mga ma-interview niya, nakita na pala ang asawa niya. San ba dito sa Laguna pumupunta? Tanong ni Lawrence kay Mark na kasama niya. Limot na daw, boss eh. Napakamot sa ulong, sabi ni Mark. Sa bagay matandaan ang lolo ni Alexa kaya may pagkakalimutin na, pero kahit papaano nakatulong naman yung impormasyon na binigay nito upang mahanap ang kanyang asawa. Maagang pumasok si Lawrence ng araw na yun para sa pag-i-interview niya sa mga mag-a-apply sa kumpanya niya sa Laguna. Sa totoo nga lang, medyo naiinip na siya dahil kalimitan ang sagot ay kaya gusto nilang magtrabaho dahil walang pera o kaya gipit sa buhay. Hindi man lang sabihin na may katangian at kaya ng mga ito na maaaring makatulong sa kumpanya. Tila ba nawawalan na rin siya ng gana? Hindi pa ba tapos? Tanong niya sa babaeng nangasiwa ng mga aplikante kahapon. May isa pa pong iniintay, sir. Nayuyuko nitong sabi na parang sinasabi na mag-intay pa siya. Tatayo na nga sana si Lawrence sa taalis na dahil ayaw niya na dun at sisimula na yung paghanap sa asawa. Pero biglang pumasok sa loob ng opisina ang na-late na gustong makapasok dun. Pasensya na po. Medyo nakatakip ang kamay niya sa muka kaya hindi agad sila nagkakilala ng babae. Ngunit nang mabusesan niya ito, hindi siya pwedeng magkamali. Halata ang pagkagulat sa mukha ni Alexa nang makilala siya nito. Ikaw ang may-ari nito? Tila ba, desmayadong sabi ng babae. Sino bang mag-aakala na isa pala sa i-interviewin niya ang kanyang asawang hinahanap? Kung hindi niyo ako sasagutin, aalis na lang ako. Ani ng babae tumalikod kaya binilisan niya ang kilos upang agad siyang makalapit dito. Niyakap niya mula sa likod si Alexa. I'm sorry, please don't leave me again. Ipapaliwanag ko sa iyo lahat. Nakayakap ang kanyang mga braso sa bewang ng babae habang ang ulo nakabaon sa leeg nito. Kailangan ko pang maghanap ng trabaho, Lawrence. Ayoko nang bumalik sa iyo sa buhay mo at kung alam ko lang na ikaw palang may-ari na to, sana hindi na lang ako pumunta. Nagdulot ng kirot sa puso ni Lawrence ang sinabi ng asawa pero hindi iyon sapat upang ito'y kanyang sukuan. Hinarap niya ang asawa sa kanya. Han, look at me please. Halos pakiusap niya na dahil ayaw siyang pagtuunan ng pansin ng babae. Umamin ka sa akin. Ikaw ba ang pumatay kay Rod? Pinapatay mo ba siya? Sinasabi niya na nga ba? Yun ang iisipin nito. No, I can do that. Kahit pag-aano ako kagalit sa lalaking yun dahil pinangunahan niya ako, hindi ko naman magagawa yun. Pagpapaliwanag niya kay Alexa na umaasa rin siya na papaniwalaan siya nito. Kung ganoon ay sino? Mabuti pa, wag mo nang malaman, Han. Ang sinabi niyang iyon ang kinagalit ng babae.
Ayan ka na naman eh. Mayroon kang hindi sinasabi sa akin. Gustong gusto mo ba talagang pinag-iisip ako ganun? Napabuntong hininga na lamang si Lawrence bago nagsimulang magkwento sa asawa. Hindi nga ito makapaniwala na may kapatid pa pala siya sa ama. Anong ginawa mo sa kapatid mo? Gusto ko na sumama ka muna sa akin bago ko sa'yo ikwento ang lahat. I really miss you so much, wife. Mababalo na ako kapag umalis ka na naman. So please, don't leave me. Pakiusap niya sa asawa habang hawak-hawak ang mga kamay nito. Nasa ganoon silang pagdadramahan nang pumasok si Mark upang may ibalita sa amo. Gulat na gulat pa nga itong nang makitang nandun si Alexa. Ma'am, isa kayo sa i-interviewin? Natatawa nitong tanong habang si Lawrence masamang nakatingin dito dahil sinira ba naman ang moment niya sa kanyang asawa? Oo, pero kung alam ko lang na ang may-ari nito'y magaling na lalaking to, hindi na sana. Malakas na tumawa si Mark dahil sa sinabi ni Alexa. Hindi nyo naman kailangan ng trabaho eh. Kayang-kaya kayong buhayin ni boss. Ang kailangan nyo lang, maging asawa niya. Mahal na mahal kayo niyan. Pagtingin niya kay Lawrence, nakatingin lang din ito sa kanya na iniintay kung ano ang magiging desisyon. Sasama ako sa'yo dahil wala naman akong choice. Asawa kita eh. Sabi ni Alexa. Sa labis na katuwaan ni Lawrence, mahigpit niyang niyakap ang asawa. Masaya ito para sa naging desisyon ng babae. Thank you. Thank you for giving me another chance. Anito habang siya yakap-yakap. Sino ba naman kasing mag-aakala na nagkakilala silang dalawa bilang mag-asawa dahil mag-a-apply siya at ngayon nagkita silang muli dahil mag-a-apply ulit siya. You will always be hired as my wife. No one can take that position. Dagdag pa nito at hinagka ng noo niya. Si Mark na nanonood, napapailing-iling na lamang. Mukhang bati na kayong dalawa. Sweet na ya. Panunokso pa nito. Nang akmang babatuhin ito ni Lawrence ng isa sa mga folder, agarang tumakbo ang lalaki. Mahirap na, baka nga naman tamaan. Kawawa naman ito kung ganun. Nasaan si Lolo? Wala bang masamang nangyari sa kanya? Tanong ni Alexa sa asawa. Mamaya, ipapahatid ko siya sa bahay natin para makasama mo siya. Ngayon, ipapahatid na muna kita sa isa sa mga tauhan ko dahil may pag-uusapan kami ni Mark. Ano naman yun? Tsaka ako na lamang sasabihin sa iyo pagsunod ko. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ni Alexa. Bago siya umalis, muli siyang niyakap ng asawa. Magbabiyahe pa nga pala siya. Napangiti na lamang si Lawrence nang makaalis na ang asawa kasama ang kanyang tauhan. Ihahatid na ito ng mga tauhan niya sa bahay nila sa Manila at doon sila muling magsasama. Ngayon ay gusto niya na muna makausap si Mark dahil gusto niya na dito ipasa ang pagiging leader ng organization. Ako? Bakit ako, boss? Dahil loyal na loyal ka sa akin at kahit kailan hindi mo ako niloko. Alam ko rin na gagamitin mo to sa tama. Pero boss, hindi ko kaya. Kaya mo, Mark. Gamitin mo sa mabuti yung organization dahil ikaw ang bagong leader. Alam ko na susundin ka nila. Tinapik pa ni Lawrence ang balikat ni Mark tsaka ito nagpaalam na kailangan niya nang umuwi sa asawa at ito na muna din ang bahala sa kumpanya sa Laguna. Ngunit paglabas ni Lawrence sa kanyang kumpanya, bigla na lamang may bumaril dito na riding in tandem. Wala kasing bantay na tauhan sa mga oras na yun si Lawrence. Ipinasama niya sa asawa upang masiguro ang kaligtasan ng babae. Bago tuluyang mawala ng malay, ay boses ni Mark ang kanyang narinig. Boss! Boss! Masyado kasing nakampante si Lawrence na hindi iniisip na kahit nakakulong ang kanyang kapatid sa ama, pwede itong gumawa ng hakbang laban sa kanya. Dinala si Lawrence sa pinakamalapit na hospital doon upang mapagamot agad ang lalaki. Mabuti na lamang at walang natamaan na organs at halos daplis lamang yun. Ngunit hindi pa rin maiwasan ni Mark na mag-alala para sa pwedeng maging reaksyon ng asawa ng kanyang amo at ano na lamang ang mararamdaman nito. Muli ngang nagkita ang dalawa pero may nangyari na naman sa amo niya. Samantala si Alexa, hindi mapanatag ang loob kaya inutos niya sa mga tauhan ni Lawrence na ibalik siya sa kanyang asawa. Gusto niyang malaman kung ayos lang ba to. Agad naman siyang sinunod ng mga ito dahil na rin sa takot. Nasigawan niya kasi, mabuti na lang din at hindi pa sila gaanong nakakalayot walang traffic. Pagkarating niya doon, may mga pulis na nag-iimbestiga. Anong nangyayari? Sinubukan siyang pigilan ng tauhan ng asawa, ngunit walang magawa ang mga ito dahil talaga namang mapilit siya. Nabaril po si Mr. Vergara, dinala po siya sa hospital. Ang sabi ng isa, hindi makapaniwala si Alexa sa nalaman. Kakakausap lamang niya sa asawa, kaya naman paanong nangyari yun?
Napuno siya ng takot kaya inalam niya agad kung saang hospital para mapuntahan ng asawa. Hindi niya pa nasasabi na mahal niya ito kaya hindi ito pwedeng mawala. Maayos na ang lagay ni Lawrence. Nasa isang private room na ito sa hospital at tinihintay na lamang na magising. Si Alexa ay nasa tabi ng kanyang asawa. Iniintay niya ito na magising para mapanatag na siya. Bakit naman kasi hindi ito nag-iingat at lahat ng tauhan ay pinasama sa kanya? Hindi man lang nag-iwan para sa sarili. Gusto siguro nito na maprotektahan siya ng sobra kahit na ang kapalit nun, ito naman ang mapahamak. Ma'am, kumain po muna kayo. Dinalhan siya ni Mark ng pagkain. Salamat. Aniya dito. Aalis na nga sana si Mark nang tawagin niya ito. Mark? Sino may gawa nito sa asawa ko? Tanong niya sa lalaki gamit ang seryosong boses. Ma'am, sa tingin ko ay ang kapatid niya sa ama. Nasaan ang kapatid niyang yun? Nakakatakot ang boses na ginagamit ni Alexa sa pagtatanong kaya napilitan si Mark na sagutin ang mga tanong nito kahit na alam niyang hindi naman dapat dahil ang boss niya ang dapat na magkwento sa asawa nito. Nakakulong, ma'am. Kung nakakulong, paano niya nagawa to? Napapahawak sa sentido na sabi ni Alexa. Ma'am, ang isang tao na likas na masama, gagawa't gagawa ng paraan upang makapanakit ng iba. Ganon sila at ganon ang kapatid ni Sir Lawrence. Sige ma'am, maiwan ko na muna po kayo. Iniwan na ni Mark ang asawa ng amo niya bago niya pa masabi ang lahat dito. Kumain si Alexa kahit wala siyang gana. Alam niyang hindi magugustuhan ng asawa kung siya'y magpapagutom. Ayaw niyang gawin ang maaaring ikagalit nito. Matapos kumain, itinapon ni Alexa ang lalagyan sa may basurahan. Natulog siya na hawak ang isang kamay ng asawa. Ang ulo niya lang ang nakalagay sa may gilid ng kama ng asawa. Pinikit niya ang kanyang mga mata at natulog. Nagising na lamang si Alexa dahil sa ingay at nang imulat niya ang mga mata, nag-uusap pala si Lawrence at Mark. Gising na ang kanyang asawa, ngunit hindi yun ang kanyang inalala. Wala na siyang pakailan pa kahit sinabing nandun si Mark. Niyakap niya ang asawang si Lawrence kaya napatigil ito sa pagsasalita. Ganon din si Mark. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Ang syunga-syunga mo kasi, bakit pinasama mo sa akin ng mga tauhan mo? Paninero ni Alexa sa asawa na mahina lamang na natatawa dahil sa kanyang reaksyon. Mark, lumabas ka na muna at salamat sa agarang kilos mo. Utos ni Lawrence sa tauhan. Nangingiti-ngiti na lamang na lumabas si Mark. Sabi sa akin ni Mark, labis-labis daw yung pag-aalala mo sa akin. Pagkarating mo agad sa hospital, tinanong mo sa kanya kung nasan ako at anong lagay ko. Hindi naman siguro nagsisinungaling ang lokong yun. Gusto sanang i-deny ni Alexa ang sinasabi nito pero kahit na magsinungaling siya, mahahalata naman ito. Oo, sobrang nagalala ko sa'yo. Sino ba namang hindi? Nabaril ka. Pwede mong ikamatay ang isang bala. Pagpapaliwanag niya sa asawa. Ang sabihin mo na lang, nahulog ka na rin sa akin kaysa kung ano pang dahilan ng sinasabi mo. Pabirong sabi sa kanya ni Lawrence. Oo na, mahal kita, takot ako mawala ka. Masaya ka na ba? Pag-amin niya sa lalaki pero imbis na sagutin ang tanong niya, hinalikan lamang siya ng asawa. Ang halik nito ang naging kasagutan kung ano na nga ba ang nararamdaman nito. Halik na puno ng pagmamahal. Nakalabas na ng hospital si Lawrence at masaya siya para doon. Ang lolo niya ay nasa bahay na nga nilang dalawa. Labis itong nagalak sa pagbabalik niya at nangako naman siya ditong hindi naaalis. Ang kapatid ni Lawrence sa ama, maraming bantay sa kulungan para hindi na makagawa ng kung ano-ano. Nalaman naman niya na si Mark na ang may-ari ng organization na pag-aari ni Lawrence. Unti-unti din itong binabago ang samahan. Ma'am, pinapasundo na po kayo ni boss, sabi sa kanya ng tauhan ni Lawrence. Pinasundo siya nito. Ang asawa niya kasi ay nasa kumpanya. Nagpaalam na muna siya sa kanyang lolo na sinabing mag-iingat daw siya. Hindi pa nga rin mawala sa kanyang isipan ng naging reaksyon ni Lawrence nang aminin niya sa asawa na mahal niya ito at may nararamdaman siya dito. Para kasing ito yung pinakamasayang tao ng oras at araw na yun. Pagbati ang binigay kay Alexa ng mga empleyado. Panay ang ngiti sa kanya at puring-puri siya na ang ganda-ganda niya pero wala naman yung halong kapikean. Pumasok na sila ng elevator. Nung nasa floor na kung saan yung opisina ng asawa niya, naunang lumabas ang kanyang bantay at kasunod naman siya. Hindi mo ba talaga kaya magtrabaho nang wala ko sa tabi mo? Pabiro niyang sabi sa asawa. Ang bantay niya, sinenyasan niyang lumabas na muna upang silang dalawa lamang ang nasa loob ng opisina. Kilalang kilala mo talaga ako, wife. Alam mo naman na gustong gusto ko na nasa tabi kita.
Sa isang iglap, nasa harapan niya ng asawa at hinahaplos nito ang pisngi niya. Lawrence, wag dito. Aniya sa asawa na ikinatawa naman ito. Hindi lang kasi isang beses na may nangyari sa kanila. Ang mga nauna ay nadagdagan na at sa tuwing gagawin nila yun, talagang gigil na gigil sa kanyang asawa. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na pinasa mo yung organization na bigay pa sa'yo ng daddy mo nang dahil sa akin. Mas importante ka dun, wife. Alam mo yan. Handa akong isuko ang lahat para sa'yo. Hinagka nito ang kanyang noo kaya napangiti na lamang si Alexa. Gusto ko sanang dalawin ng mga magulang ko sa sementeryo. Pagpapaalam niya sa asawa. I'll go with you since dun din naman nakalibing ang parents ko. Hindi na umangal pa si Alexa. Habang nasa biyahe, hinahalik-halikan ni Lawrence ang kanyang isang kamay hanggang sa makarating sila sa sementeryo. Ito ang unang bumaba upang siya'y alalayan. Una nilang pinuntahan ang kanyang mami at daddy. Hello po mami, daddy. Sorry po kung ngayon lang ako nakadalaw pero ngayon po may gusto din po kong ipakilala sa inyo. Pagkausap niya sa mga magulang, tumingin muna siya sa asawa bago nagsalita. This is Lawrence po ma'am, dad. Ang asawa ko po. Musika sa kanyang pandinig ang ginawang pagpapakilala ni Alexa. At first, hindi naman po naging maganda ang lahat at nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pero alam ko po na si Lawrence na. Halos hindi paniwalaan ni Lawrence ang kanyang mga naririnig. Napansin ni Alexa ang mata ng asawa. Teka, naiiyak ka ba? I'm just happy kung paano mo ko ipakilala sa mga magulang mo. Napangiti na lamang si Alexa. Deserve mo naman dahil ikaw ang the best husband in the world. Hindi man perfect pero ginawa mo yung lahat para sa akin. Kaya mahal kita eh. Sabi niya pa sa asawa niya na niyakap lamang siya. Sa mga magulang ko naman, anito na tanging pagtango lamang ang naging tugon niya. Saglit lang ding nakipag-usap si Lawrence sa mga magulang nito pero hindi niya inaasahan nang bigla na lamang itong luluhod sa kanyang harapan. Ano bang ginagawa mo? Sementeryo to, hoy. Aniya sa asawa. I want to marry you again, wife. And this time, I want to ask properly, yung hindi basta pipirmahan lang. And itong singsing na to, sa mami ko pa to. Bigay to ng daddy ko sa kanya na ibigay ko naman daw sa babaeng pakakasalan ko kapag nakahanap na ako. Kaya sa'yo na to, Alexa. Oo, kasal na tayo. Pero gusto ko na pakasalan ka sa pangalawang pagkakataon. Dinaan na lamang ni Alexa sa pagtawa. Wala akong choice at kasal na talaga tayo. Kaya yes na yes. Sino ba naman ako para mag-no, diba? Mabilis na sinuot ni Lawrence sa kanyang singsing. Tsaka niya ito niyakap at hinagkan sa labi. Tila ba naging saksi pa yung mga patay sa proposal nito. Pero ayos na din para naman unique. Tsaka si Lawrence naman ito, ang lalaking mahal niya. Ang grande ang naging kasal nila ni Lawrence. Hindi kasi makakapayag ang lalaki na simple lang dahil sabi nito, deserve niya daw ang lahat ng maganda sa mundo at isa na doon ang napakagandang kasal. Kaya masasabi niyang malaki yung nagastos pero para kay Lawrence, barya-barya lamang yun dahil napakayaman ito. Hindi lang dahil sa namahalan ng organization kundi dahil sa pagpapalago talaga sa kumpanyang pag-aari. Matapos ang kasal nilang dalawa sa simbahan, nagpaalam siya sa lolo niya na pupunta sila sa ibang bansa para sa honeymoon na hindi naman bago pero gusto na muna ng time para sa isa't isa at pumayag naman ang kanyang lolo. Basta daw pagbalik, may anak na silang dalawa. Natawa na nga lang siya. Paano yun? Bigla na lamang siyang manganganak, ganun? Ang ganda-ganda dito, sabi niya sa asawa. Nasa mataas silang floor kaya kita nila ang nangyayari sa ibaba pero ang mga tao sa ibaba hindi naman sila kita. Kalalabas lamang ni Alexa ng banyo at pang ilang araw na nila yon ang kanilang honeymoon pero si Lawrence mukhang iniintay na naman siya. Nauna itong maligo. Kakain na tayo, wife. Then mamaya, ikaw naman ang kakainin ko. Bulong nito sa tenga niya kaya nahampas niya na lamang ito sa dibdib na kinatawan ng kanyang asawa. Matapos nilang kumain, niyaya siya ng asawa na maggagala sila. Nakisuyo si Lawrence sa isa sa mga dumaan para lamang kuhanan sila ng litrato. Nasabihan pa nga itong sobrang sweet daw sa asawa. Sinulit nila ang mga araw doon sa France bago na pagdesisyonan na bumalik sa Pilipinas. Ang tanong nga agad ng lolo niya kung may laman na daw ba pero sabi ni Lawrence malapit na daw magkaroon kaya ayun sila'y nagtawanan. Balik trabaho si Lawrence sa kumpanya nito pero kasama pa rin siya ngunit hindi bilang sekretarya kundi bilang inspiration daw bilang asawa.
Sa bawat araw, mas lalong tumitibay ang kanilang pagsasama hanggang sa isang araw, bigla na lamang siyang nagising dahil nasusuka at napapansin niya din na mabilis siyang mahilo at mapagod kaya napaisip na si Alexa kung buntis na ba siya. Upang makasigurado, gumamit siya ng PT at gano'n na lamang ang saya niya nang malamang positive, buntis na nga siya. Magkakaanak na sila ni Lawrence, nalabis itong ikatutuwa, baka umiyak pa nga eh. Saktong paglabas niya ng banyo, pagpasok naman ni Lawrence sa kwarto nila, dala ang kanilang agahin habang siya'y hawak ang isang PT. Ibinaba na muna ni Lawrence ang tray na may lamang pagkain bago siya lapitan at tignan ang kanyang hawak. Buntis ka na? Tanong nito at tumango siya. Sa sobrang saya ng lalaki, mabilis siya nitong binuhat. You make me the happiest man on the earth. Napamura pa ito. Magkakaanak na tayo. Sabi pa niya, nakita niya na lang na may tumulong luha mula sa mga mata nito. Huy, bakit? I love you so much, wife. I was so lucky for having you in my life. Ako ang swerte dahil ako yung napili mong babae na paggalayan mo ng pagmamahal at mahal na mahal din kita, Lawrence. Napangiti na lamang ito. Matutuwa din kasi ang kanyang lolo at alam mo yun ng lalaki. Isa lang ang masasabi ni Alexa. Kahit na ano pang dumating sa buhay nila ni Lawrence, sabay nila iyong haharaping magkasama. Hindi niya na magagawa pang iwan ng asawa, lalo ngayon na magkakaanak na silang dalawa. Ipinapangako niya sa sarili na mas magiging mabuti siyang asawa at ina sa magiging anak nila ni Lawrence, gaya na lamang ng pagiging mabuti nitong asawa at alam niya na magiging mabuti din itong ama sa magiging anak nila.